Dahil ang uric acid ay sinasala ng kidneys mula sa dugo at inilalabas na kasama sa ihi, ang hyperuricemia o mataas na uric acid content sa katawan ay nakakaapekto sa kalusugan ng ating kidneys. Ang normal na uric acid levels ay nasa 2.4 to 6 milligrams per deciliter sa mga babae at 3.4 to 7 milligrams per deciliter sa mga lalaki. Tumataas ito kapag nakakain tayo ng mga pagkaing mataas ang uric acid content, gaya ng mga sumusunod na ipinagbabawal ni Dr. E. Mga pagkaing maasim, gaya ng suka, lahat ng mabubutong gulay, nuts, beans, mga produktong mula sa soya, buko juice, ginataan, lamang loob, at mga mabubulang inumin. Kung mahilig sa mga pagkaing ito at hindi rin mahilig uminom ng tubig, mas madaling mag-accumulate ang uric acid levels sa dugo. Kabilang sa mga komplikasyon na maaring idulot ng mataas na uric acid ay gout at kidney stones. Ang gout ay isang uri ng arthritis o joint disease. Ito ay nabubuo kapag nag-crystallize ang uric acid sa mga kasukasuan ng ating katawan. Kadalasan na itong nararamdaman sa mga daliri sa paa o sa kamay. Ang kidney stones naman ay mula sa salts at minerals na namuo sa kidneys. Maaari itong magmula sa calcium, oxalate at uric acid. Maliban sa gout at kidney stones, iniuugnay din ang hyperuricemia sa iba pang kondisyon gaya ng high blood pressure at diabetes. Upang makaiwas sa hyperuricemia, sundan ang hydrating alkaline diet na laging pinapayo ni Dr. E. Ngayon po mga kapatid, tampok natin ang ating Healing Galing Kidney Exercise. Ito po ay para sa mga taong gustong mapanatili ang pagiging malusog ng kanilang kidneys. Maaari po itong gawin habang nagpapaaraw sa umaga bilang kidney exercise. Pero para sa mga taong may malubhang kidney condition, maaari po itong gawin 3 or 4 times a day para ma-improve ang circulation po sa kanilang kidneys at mabilis na gumaling sa kanilang karamdaman. Mula naman po dito sa ating healing mission, kasama natin ang ating magigiting na mga naturopathic practitioners mula sa Dagupan City Healing Galing Outlet. Kasama natin si Kuya Romel Razalan. Nandito naman mula sa Healing Galing Pasay City Outlet si Ate Melody Hovelo. At mula sa Healing Galing Batangas City Outlet, nandito po si Ate Rose Kalubakib. May happy kapatid message din po tayo at sabi niya, I am from province of Abra. Kumusta po kayo dyan sa Abra? Sabi niya, nakaka-bless po ang programa ninyo. More power to your program. Si Abby ang nagpapahatid po ng happy message na yan. Maraming salamat, Abby. Samantala sa ating tampok na healing katanungan, sabi niya, ask ko lang po, Doc, kung may branch po kayo sa General Santos City sa Mindanao. Mataas po kasi uric acid ng kapatid ko, namamaga at sobrang sakit buong katawan. Please, Doc, si Imelda ng Tiensan, no? Ang nagtatanong. Ang Healing Galing Jensan outlet natin ay nasa door number 1 ng IJS Building sa Daroy Compound, Aparente Extension Park sa Malakas, General Santos City. Ang hotline doon, pwede mong kontakin kapatid, no? 0932-105-9306. At gawin nating holistic ang approach, Imelda, sa problema ng iyong pasyente. Kung mataas ang kanyang uric acid, dapat hindi na siya pinapayagan na mag-consume ng mga pagkain na mataas sa uric acid, no? Nandyan ang mga lahat ng mabubutong gulay, mga nuts and beans, no? Yung mga galing sa coffee beans. Kaya dito sa Healing Galing, ang ating ini-introduce na kape ay ang walang uric acid na kape, ang black rice coffee na mataas sa iron, mataas sa B vitamins, mataas sa sustansya, hindi nagdudulot ng uric acid. Baka magustuhan ng pasyente mo yon sa halip na yung ordinary na kape na galing sa sa coffee beans, no? Kasama yun sa mataas sa uric acid at nagkokos ng acidity ng tiyan. Ngayon, yung mga laman loob ng hayop, baka mahilig ang pasyente mo dyan, pa-avoid mo na, no? Yung mga mabubulang inumin kasama sa dapat iwasan, katulad ng soft drinks, beer, hindi ko alam kung lalaki ang pasyente mo, at yung mga coconut juice, okay? Iwasan, no? At more on collagen-rich
hydrating diet. Yun ang kailangan ng pasyente mo. At kailangan niya sa holistic approach ng ating paggaгаmutan, ang 50% niyan, bukod sa mga nabanggit na natin, ay ang mga healing-galing products na ginagamit natin para mag-flushing ng uric acid ang iyong pasyente, Imelda, yung ating herbal rhizome pills ang ating ipinapayo dyan. No? Simulan mo sa 20 pills before meals, 3 times a day na pagpapainom sa kanya, taken with warm water para mag-flushing ng uric acid ang system kasabay ng collagen-rich hydrating diet. Ha? At yung tamang disiplina, syempre. Ngayon, kung halimbawa umiimpis na yung pamamaga, nababawasan na yung sobrang pananakit ng katawan niya, later on, pwede mo nang i-reduce ang intake ng herbal rhizome pills from 20 pills to 10 na lang hanggang sa gumaling ka. Before meals, 3 times a day pa rin. Ganon ang herbal. Madami muna. Pag umaayos na ang kondisyon, binabawasan na natin ang dosage. Pero kailangan din ng herbal serpentina tablet na intake ng pasyente mo kasi may pamamaga siya, no? At saka para mabigyan ng cooling effect ang kanyang system at ma-prevent ang infection. Minimum ng 6 na tabletas, maximum ng 10 tablets after meals 3 times a day ang pagpapainom ng herbal serpentina tablet, Imelda, no? Depende sa severity ng condition ng iyong pasyente at malaking tulong din kung siya ay magsusoak ng mga paa gamit ang ating herbal soaking powder na dinadilute sa mainit na tubig at dinadagdagan pa ng tap water hanggang sa tamang init na kaya na ng pasyente. Pwedeng ilubog ang mga paa doon habang minamassage siya ng healing-galing oil sabayan ng pagpapainom ng mainit-init na herbal cleansing tea sa pasyente. Pwede niyo ulit-ulitin ito 3-4 times a day para mabilis gumaling. At dahil sa masakit ang kanyang buong katawan, mag-mega dose na siya ng herbal vitamins, B1, B6, B12, tigwa 100 milligrams after meals 3 times a day. At huwag kakalimutan ang collagen-rich hydrating diet, Imelda. Maraming salamat sa iyong katanungan at sana ay makatulong ang aking payo. I-insta-shot na ang reseta ni Doktora. Sabi niya, good morning, Dr. E. Tanong ko lang po, bakit daw mabulang-mabula ang ihi tapos namamadihid ang kamay ng aking papa? Ano daw po ito? Si Charles ng Pagadian City ang nagtatanong. Zamboanga del Sur, kumusta po kayo dyan? Eto ha, sandali. Mas maganda para ma-check up ang iyong papa, no? Ay papuntahin mo sa Healing Galing Zamboanga Outlet. Nasa ground floor ito ng Blue Shark Hotel, diyan sa Mayor Haldon Street sa Canilar, Zamboanga City. Ang hotline doon, 0977 652 8005. Pero dagdagan ko lang ng kaunti ang payo para sa papa mo, no, Charles? Kasi tinatanong niya bakit mabulang-mabula ang ihi. I-check mo kay papa kung mahilig magmamam ng beer, ha? Baka yung bula na yon ay galing sa kanyang minamamam madalas. Or coconut juice or soft drinks. Tapos baka humihina rin ang kidneys niya Kaya nagfa-flushing siya ng mga mabubula na yan. Ipa-check mo dun sa ating outlet, ha? Mas maganda na ma-check up siya ng personal. Baka kailangan na niya ng herbal rhizome pills na magsa-strengthen sa kidneys. Baka kailangan na rin ng serpentina kung may nag-set in na infection. Doon naman sa pamamanhid ng kamay, baka naman yan ay dahil nga sa consumption ng mga pagkain na matataas sa uric acid na nakakaapekto din sa kidney sa katagalan, no? So, makakatulong naman dyan ang pagsusok ng mga kamay ng papa mo, Charles, sa ating soaking solution. Laging mainit dapat for at least 20 minutes, no? Dagdagan ng mainit na tubig pag lumalamig. At after ng soaking period, punasan ang mga kamay, i-massage ng matagal ng Healing Galing oil, no? At gawin yan 3-4 times a day para mas mabilis ang paggaling. At yung ehersisyo na tinuturo ng Healing Galing sa mga kamay, pwede kang mamili. Sa aming panahon ay arimunding-munding ang ating ehersisyo sa kamay. Sa panahon ng mga millennials naman ay aserehe na ito na ginagawa ng mga
mga gustong magtanggal ng mga masasakit at pamamanhid sa kamay. Okay? Idagdag mo pa, Charles, ang pagpapainom kay Papa ng herbal vitamins, B1, B6, B12 para suportahan yung mga ugat na maaring pumapalya, nagkokos ng pamamanhid. Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. I-insta-shot na ang reseta ni Doktora. Sa atin namang tampok na hiling halaman, ito na po yung mga naglilista sa kanilang notebook ng ating mga tampok na hiling halaman. Ang una po ay ang celery o ang kinchay. Ang celery po ay isang gulay na hindi natin masyadong pinapansin. Parang pansahog lang, di ba? Pero marami po itong healing properties. At maliban po sa pagiging calcium-rich ng mga dahon nito, mayaman din po ito sa vitamin K. May folate po itong taglay, maganda sa mga buntis, no? Taglay din po nito ang vitamin A, ang potassium, ang vitamin C na alkaline at dietary fiber. Ang celery po ay mahusay sa mga may rayuma, gout o yung mga may nervyos at yung mga madalas ay sumasakit ang ulo dahil sa mataas na bilihin sa anumang pananakit ng ulo. May taglay po itong natural chemical po na nakakatulong sa pag-improve ng gana sa pagkain. Maganda rin po itong pamparelax at pampasarap ng tulog. Mahusay din po ito sa paglilinis ng urinary tract bilang diuretic o pampawiwi. Sa pag-regulate po ng bowel movement ay nakakatulong din ang kinchay at pantanggal ng kabag o flatulence para magpa-utot kayo at ilalabas ang hangin. Maganda rin po itong panlunas sa arthritis at sa fluid retention o pamamanas. Ang isa pang tampok nating healing halaman ay ang butterfly tree o orchid tree na tinatawag. Ang butterfly tree po ay isang flowering ornamental tree at karaniwang tumutubo sa tropical at subtropical countries. Marami po itong iba't ibang variations ng kulay ng bulaklak at napakaganda. May purple, may pink at may puti. Ang mga dahon naman po nito ay hugis paa ng camel, kaya tinatawag din itong camel's foot tree. Nagagamit po ang mga bulaklak, ganun din ang ugat, ang tangkay, ang buto ng halamang ito at ang balat ng puno nito sa natural na gamutan. May taglay po itong antioxidant, anti-ulcer para sa mga sugat, antiseptic properties at antidepressant properties. Mahusay din po ito sa mga liver at kidney conditions actually. At pampahilom din po ito ng sugat, at syempre sa mga nirarayuma din, sa may diabetes, sa mga kinukumbulsyon, sa thyroid problems at sa mga tumutubong mga cyst o mga bukil-bukol damukol. Ang mga usbong po ng bulaklak at murang dahon ng butterfly tree ay nakakain din bilang gulay. Very edible po ito. Matibay din ang punong kahoy nito kaya't ginagamit sa construction. Sana po ay makinabang kayo sa ating mga tampok na hiling halaman. Magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang hiling show ng bansa, ang Hiling Galing sa TV, Year 4 na. Oh, sabi ko na may problema ang buhok nito eh. Oh, ba't nagkaganyan ito? Kaya naman, ang prescription ko ngayon para sa ating bisita mamaya ay tatawagin kong Cactacos! Maraming gagaya nito, I'm sure. Cactacos or cactus tacos? Parang may Mexican fiesta sa kusina ni Chef sa linggo. Samahan sila ni Dr. E at makiparty sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV.